Saka Mami, alam niyo po ba kung bakit ganito din ako kasaya? Dahil po kay Jerome. Napapasaya niya po ako. Sino ba ang boyfriend ni Marilyn? Yung anak-anak ni Aida, yung pamangkin ko. Is she still affiliated with your company? Magmula nung nangyari yung nakawan, hindi ko na rin siya nakita. Baka pwedeng wag niyo naman po sanang tawagin magnanakaw ang nanay ko dahil alam niyong hindi totoo yun. How dare you nabastusin ako sa harap ng mga kaibigan ko? Akala ko tanggap niyo na ako sa pamilya niyo. Pero ganun pa rin kayo, mata pobre at Diyos pa rin ang tingin niyo sa sarili niyo. Tumigil ka. Jerome, tama na. Marilyn! Tama na. Marin! Ikaw pa rin ang mali. Dapat hindi mo siya binabastos. Alam mo naman siguro kung gaano ka-importante sa akin yung blessing ni Lola sa relationship natin, di Alam ba? ko yun, Marilyn eh. Alam ko yun. Kaya nga tinitiis ko lahat ng naririnig ko sa lola mo. Pinapakisamahan ko siyang mabuti para sa'yo. Pero sobra na yung ginawa niya kanina. Jerome, huwag naman akong ipitin ng ganito. Ayoko na rin na naiipit ka. Kaya sige, ako na lang ang lalayo. Jerome is just asking for space. At sa tingin mo, kailangan mo rin gawin yun. Darlene, salamat ha. Buti na lang nandito ka. Oh, anak! Bakit ngayon ka lang? Masyado ka naman atang ginabi. Nay, bakit gising pa kayo? Eh, syempre, iniintay kita. Nag-aalala ako sa'yo. Galing ka sa mga karbonel eh. Nay, di ba sabi ko kaya ko na maalagaan ang sarili ko? Eh, kamusta yung party? Maraming bang bisita? Nakasama mo bang buong gabi si Marilyn? Ayun, ang daming tao. Tapos lahat sila pinagkakaguluhan si Marilyn kasi alam mo naman, siya yung prinsesa ng mga karbonel. Kaya hindi ko na siya inabala. Nakontento na lang ako dun sa sulok ko. Alam mo naman, yung mga kaibigan ko noon, kaibigan ni Marilyn ngayon. Pasensya ka na, anak. Hindi ko kayang ibigay yung dati mong buhay. Ganito lang kasi ako. Nay naman, hindi naman kailangan mag-sorry sa akin. Sige na, okay lang. Kay Marilyn na lahat ng kayamanan. Dahil maswerte pa rin ako. Dahil nasa akin kayo. Tsaka, yung mga swerte-swerte na yan, naniniwala lang ako na panapanahon lang yan. Isang araw, ikaw yung nasa baba. And then the next day, ikaw naman yung nasa taas. You just have to be patient and take it one step at a time. Pards, baka naman sumama yung lasa ng pagkain natin kasi nakasambakol yung mukha mo. Hulaan ko, nag-LQ kayo ni Marilyn, ano? Uy, sabihin mo nga sa akin bakit. Yung lola niya. Lumabas na yung tunay na kulo. Kaya lang, sobrang close nila. Ako yung lumalabas na kontrabida. Ay, sus naman! Ang babaw lang naman pala. Akala ko naman, gaano ka seryoso yung pinagtalunan ninyo? Di pa kasi siya nagtitext mula kagabi eh. Baka masama pa rin yung loob niya sa akin. Nakakalungkot lang kasi tumatagal yung tampuhan namin dalawa. Uy, sige na ako na dyan. Pumunta ka na doon sa resort. Bati na kayo ni Marilyn. Okay. Saka, sa susunod, mag-usap kayo na ng personal. Huwag yung sa text. Mag-ayos na kayo. Kaysa naman sa nakikita kitang ganyan. Tapusin ko lang to. Ako na! Hindi, tapusin ko lang to. Thank you. Marilyn? O, kamusta ka na? Sabi ni Tessie, masama raw ang pakiramdam mo kaya nagpadala ako ng breakfast. Salamat po, Mami.
Nag-usap na ba kayo ni Jerome? Kamusta na ba kayo? Hindi pa rin po siya nagpaparamdam eh. Ako naman po, hinihintay ko lang siya mag-sorry sa akin. Handa naman akong patawarin siya eh. Kalimutan lahat ng nangyari. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagte-text sa akin o kaya tumatawag man lang. Hindi ko nga po alam kung magte-text ba ako o tatawag ako sa kanya kasi natatakot ako kasi baka lalo ako masaktan. Ka na, kain ka muna. Sige po. Ma'am, patawag mo na. Sige, thank you. Jerome, may lakad ka? Alam mo naman yung nangyari sa amin ni Marilyn kagabi, di ba? Puntahan ko siya para makipag-ayos. Jerome, I don't think that's such a good idea. Nag-usap kasi kami ni Marilyn kagabi at nabanggit niya nga sa akin na sobrang sumama yung loob niya sa ginawa mo sa kanya. Your apology will only fall into deaf ears kasi sarado pa ang isip ni Marilyn sa kahit na anong explanation. Sana ako kasi ito eh. Sana hindi na ako nagmatigas. Siguro napahiya siya nung iniwan ko siya imbes na pag-usapan yung problema. Alam mo, I'm sure magkakaayos rin kayo. You just need time apart. Give her space. Pabayaan mo muna siya. She will come around. Darlene, tulungan mo naman ako. Tulungan mo naman ako magkaayos kami ni Marilyn. Oo naman. Eh, malakas ka ata sa akin. Salamat ah. Tunay ka talagang kaibigan. Of course. Alam ko na. Pwede tayo mag-video sa arcade. Ano, game ko ba doon? Tara, game! Huwag na doon, Darlene. Galing na kami ni Marilyn doon ng Martes eh. Pwede sa iba na lang. Kung kumain na lang kaya tayo dun sa may Japanese burger joint dyan sa baba. O kaya mag-milk tea tayo. Or if ayaw mo yun, ito, donuts. Do you want some donuts? Ito na lang. Darlene, sensya ka na. Baka isipin mo maarte ako. Pero gusto ko munang makalimot ngayon eh. Ayoko munang pumunta dun sa mga lugar na pinupuntahan namin ni Marilyn. Kasi pag naiisip ko siya, nalulungkot lang ako. Ano ka ba naman, Jerome? Okay lang naman eh. I'm game for anything and basta masaya ka, andun ako. Salamat, Darlene ah. Ikaw yung huling taong ini-expect kong dadamay sa tampuhan namin ni Marilyn. Swerte ako may kaibigan akong gagaya mo. Alam ko na kung saan tayo pwede pumunta. Halika na! We're gonna have fun. Come on! We're gonna have fun? I don't think you should bother chasing after Jerome. You know what? This is the best time to meet other boys. Boys. Alison, hindi naman kami nag-break ni Jerome eh. Nagkaroon lang kami ng konting tampuhan. Di ba parang gano'n na rin yun? Tsaka sabi ni Darlene, parehas namin kailangan ng space. At hintayin ko na lang si Jerome ang maunang lumapit sa akin at mag-sorry. Total, siya naman talaga yung may kasalanan, di ba? Really now? Nagbibigay na ng love advice si Darlene? Naniwala ka naman sa sinabi niya. May point din naman kasi si Darlene eh. Tsaka pinagkakatiwalaan ko siya. Nakita ko sa kanya na talagang concern siya sa akin. What a clever move. Anong sabi mo? Huh? No, ang sabi ko, I agree with Darlene. You know, you should really take her advice. Good ticket! O ano, tara? Okay ka na ba? Darlene, thank you ah. Kahit pa paano, nababawasan yung problema ko. Siyempre, ano ka ba? Ginagawa ko lang naman yung duties ko bilang kaibigan mo. Basta naman masaya kita. Salamat, Darlene. So, let's get our prize? Marilyn, come on. Kanina ka pa dyan eh. We'll be late for the movie. Kasi nag-text si Lola. Magre-reply lang ako. Siglit lang. Bilisan mo kasi gusto ko masimulan yung movie.
ate. Verify ko yun ang ticket niyo, ma'am. Ano ba gusto niyo yan? Oh, pumili ka. Maganda. Yung teddy bear na lang, ate. Hindi ka na? Ah, sige. Okay na. Tara. Thank you. Shit. Darlene, baka pwede naman pakibigay ito kay Marilyn. Pakisabi na sising-sisi na ako sa lahat ng nagawa ko sa kanya, tsaka miss na miss ko na siya. Nakakatawa tayo, no? Naalala mo nung tayo pa, si Marilyn dati yung tulay natin. Tapos ngayon naman na kayo ni Marilyn, ako naman yung naging tulay ninyo. Kung hindi ka komportabling gawin, Darlene, ayos lang, ako na lang gagawa. Ano ka ba? Magkaibigan tayong tatlo at gusto ko na masaya kayong pareho. Kaya huwag ka mag-alala. Bibigay ko to kay Marilyn at makakarating sa kanya lahat ng sinabi ko. Okay? Salamat, Darlene. Kain tayo? Halika. Salamat. Tawagan tayo. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Take care. Sige, tulungan mo naman ako kay Mama. Sabihin mo naman kay Mama, i-convince mo siya na lubayan na niya si Marilyn. Kasi si Marilyn masaya na kay Jerome. Siya, hindi kita matutulungan dyan. Actually, mas okay na nga sa akin yung pinaplano ni Mama eh. Dahil ayaw ko makatuloy ni Marilyn si Jerome. Ah, hindi mo ako matutulungan. Ayaw mo kay Jerome. So, sinasabi mo sa akin na ako lang ang may pakialam sa anak natin. Ganun ba yun? Diyos ko naman, sige naman. Nakalalaki ka naman minsan. Pagtanggol mo naman yung anak mo sa mama mo. Sinusubukan ko naman Ginagawa ko naman ang lahat Hindi mo ako masisisi, Giselle, kahit paulit-ulit kong sasabihin sa'yo. Si Darlene pa rin ang kinagis ng kong anak. Sa ngayon, ito pa lang ang kaya ko ipakita at ibigay kay Marilyn para maparamdam sa kanya na anak ko siya. Kung luho man niya yung materialis na bagay, ibibigay ko para lang... Well, hindi yun sapat. Hindi material na bagay ang gusto ni Marilyn. Hindi yun ang magpapasaya sa kanya. Ang magpapasaya sa kanya, si Jerome. Yeah, it's true. So ngayon, pero dahil maganda na si Marilyn, marami na siya makikilalang iba't ibang lalaki na galing sa matitinong pamilya at marirealize ni Marilyn yun na hindi sila bagay. Please lang, huwag mo nang kontrahin si Mama, sundin mo na lang siya. Darlene, nasa na? Yung mga gamit na hinira mo sa akin, will you please give it back to me na and fast dahil hindi ko na kaya yung amoy dito sa lugar na to. Masaya ka na? Talala. I spoke with Marilyn. Nabilitaan ko yung pagiging shoulder to cry on mo sa kanya. Fairness, kahit poor ka na, meron ka pa ring flair sa pagdi-devise ng mga ingenious schemes. It's what I do best. Nag-e-enjoy ako na paikutin silang dalawa sa palad ko. What's that? Sino nagbigay sa'yo niyan? Pinapabigay ni Jerome para kay Marilyn. Pero wala akong balak ibigay sa kanya yan. Hahayaan ko siyang manigas dyan at isipin niya na ayaw makipag-ayos ni Jerome sa kanya. And then? And then, I can carry on with the next step in my plans. At tuluyan na maghiwalay ang dalawa at mapupunta na rin sa akin si Jerome. Ano pang inaantay mo? Nakuha mo na ang gusto mo, di ba? E di umalis ka na. Bye! Jerome! Chef! Ikaw kayo nakabalik ka sa resort? Ikaw kayo nagsorry na kay Marilyn, ha? Hindi ako natuloy. Hindi ako natuloy kanina kaya hindi pa rin kami nagkapag-usap. Pero nangako naman si Darlene eh. Nangako siya na tutulungan niya kami magkaayos ni Marilyn. Ano? Ano? Sabi? Sir, hindi naman sa kini-question ko yung diskarte niyo, pero paano naman kayo nakakasiguradong tutulungan kayo ni Ma'am Darlene? Eh di ba siya yung unang kontrabida sa relasyon niyo ni Ma'am Marilyn? Noon yun, Jessie. Nagbago na si Darlene at kontento na lang siyang magkaibigan kami. Kaya buo ng tiwala ko sa kanya. Ay, Jerome, ikaw mag-ingat-ingat kay Darlene din, ha? Ako hindi pa
Ikaw daw kalaang dyan, ha? Ner, hindi mo na lang nawagan ni Marilyn. Tawagan mo daw. Sino? Sino? Si Marilyn tawagan mo daw. Oh. O, sige. Mara towel. Cellphone ko ano? Ito yun. Ano? Ano sabi? Nabaan ako ng telepono, sir. Tama nga yung sinabi ni Darlene. Pilit ko sa akin si Marilyn. Pasensya na po, hindi ko talaga sinasadya. Ano sinasabi mo naka-hold ang cheque? Eh, hindi pwedeng mangyari yun dahil akin yung pera na yun at alam ni Lola yun. Sorry, Darlene. Hindi ko talaga kayang i-release sa'yo yun. Sinusunod ko lang yung mga order sa amin. Kaninong orders? Imposible naman kay Lola. So, sa akin. Hindi si Mama ang nagpa-hold ng cheque mo, Darlene. Ako ang nag-utos na huwag kang bayaran. Para once and for all. Darlene, please naman. Tigilan mo na si Marilyn at tigilan mo na rin si Jerome. Tao po. Ay, Jerome! Magandang maga po, Aling Perlita. Andiyan po si Darlene. Ay, hindi mo na naabutan. Kakaalis lang. Nagpunta na dun sa part-time job niya. Ah, ganun po ba? May kailangan ka ba sa kanya? Wala naman po, Aling Perlita. Kakamustahin ko lang po sana kung nakausap niya na si Marilyn. Medyo nagpapatulong po kasi ako. Medyo may tampuhan po kami. Ganun ba? O di, sasabihin ko na lang na pumunta ka dito, no? Sige po, salamat po, Aling Perlita. Oh, Jerome, bakit? Sige pa. Sikipan mo pa. Ilan na? 34 po. Gawin mong 22. Go! Huh! Okay? 31 lang. Dayain mo na lang. Dayain mo. Gawa mo ng paraan yan. Gusto ko pag nakita ko ng mga amiga ko, sasabihin nila, wow, oh, si Doña Charito, ang sexy pa rin, no, kahit may edad na. 'Di ba? Gawa mo ng paraan yan. Sikipan mo. Lola? Yes? Dea. Excuse us, please. What is it? Bakit ninyo sinisira ang usapan natin? Eh, di ba sinabi ko na sa inyo na kumikilos na ako? Eh, bakit iniiba ni Mami ang kasunduan natin? Anong pinagsasabi ng dalahirang ito? Tuloy! Walang nagbago sa pinag-usapan natin. Hindi yun ang sinasabi ni Mami sa akin. Pinahold niya ang cheque ko at sinasabi niya sa akin na tumigil na ako. Dora, who gave you the right? Ha? Bakit ka nagdidesisyon ng hindi ko alam? In my behalf? Sino ka? Mama, ginagawa ko lang naman ho to para kay Marilyn eh. Ito lang ang tatandaan ninyo. Kapag iniba ninyo ang usapan natin, ako mismo ang magsasabi kay Marilyn ng kasunduan natin. No! The deal is still on. Ang pinag-usapan natin, pinag-usapan natin. Ang kasunduan ay kasunduan. Lola? Darlene? Anong kasunduan yung sinasabi niyo?
Darlene, ano yung kasunduan na sinasabi? Hindi ka makapagsalita? Marilyn, huwag ka sana magagalit sa akin, ha? Pero kasi, sinabi sa akin ng lola mo kung pwede ba daw na sumali daw ako sa Filipiniana fashion show niya. Yeah. Ayoko naman na magagalit ka sa akin. Baka kasi sabihin mo na pinagsisiksikan ko yung sarili ko sa pamilya mo. Yun lang ba? Akala ko naman kung ano. Siyempre, Darlene, ayos lang sa akin. Tsaka masaya nga ako dahil nire-rebuild mo yung kung ano man yung relationship niyo noon ng pamilya ko. At wala naman sigurong masama kung sabay tayo magmo-model para sa Filipiniana Collection, di ba? Masaya nga yun eh. Sobrang saya nga nun, di ba? Salamat, Marilyn, ha? Salamat at naiintindihan mo. Oo naman. Galing mo. Oo. Jerome, anong ginagawa mo dito? Ang tanong, ano pang ginagawa nito dito? Di ba sabi ko sa'yo, ibigay mo to kay Marilyn? Jerome, huwag sana sasama yung loob mo sa sasabihin ko, ha? Pero pagkatapos natin mag-mall kahapon, dumiretso ako sa resort para ibigay yan kay Marilyn. Pero hindi niya tinanggap eh. Nagtatampo pa rin siya sa'yo. Sinabi mo ba nagsisisi na ako sa lahat ng nangyari? Oo, sinabi ko lahat. Lahat sinabi ko sa kanya. Pero wala eh. Sobra talaga siyang nasaktan sa ginawa mo sa kanya. At hindi daw ganun lang kadali para mapatawad ka niya. Sabi pa niya, ayaw ka daw muna niya makita o makausap. Pasensya ka na, Jerome, ha? You're still thinking about Jerome? Hindi naman ako interesado sa kanila eh. Si Jerome, siya lang gusto ko. Kahit na dinededma ka niya. Mas kinakabahan nga ako na nagkaayos na si Daryl at yung mga Carbonell. Alam mo kung bakit? Tuwing nagtatanong ako, matitipid ng sagot. Para bang may itinatago. Ngayon, may nararamdaman pa rin ako para sa'yo. Kahit anong gagawin ko. Para lang magkatuluyan tayo. You seem to be in a very good mood, ha? Kanya ka ba ka-excited sa event? It is not only the event that I am excited about. Tonight is a very special night. Marilyn, teka, magpapaliwanag ako. Mali ang iniisip mo. Lasing ako niyan. Inano lang ako ni Darlene.